So ayan mga tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So eto, may bagong na naman nilabas na motor si Yamaha, no? Ang Mio Gear S, no mga tudes. Eto mga tudes, nung last year pa ito nilabas sa ibang bansa. Hindi ko lang sigurado kung sa Indonesia ba o sa Malaysia. Pero ayan, nung isang taon pa naman ito nilabas, pero dito, ayan, finally na dumating na ang Mio Gear S na bago, no, mga tuds. So, ang presyo niya, 81,900, no? Ganda, ganda, napaka-competitive ng presyo, no, mga tuds. So, tingnan naman natin kung ano-ano ba yung mga bagong features ng bagong Mio Gear S, no, mga tuds. So, ito, yung mga bagong features ng bagong motor na ito, no, mga tuds. So, syempre, bagong headlights, bagong taillights, pero incandescent pa rin or halogen pa rin yung nakakabit sa kanya, no, mga tuds, tulad ng taillights, signal lights, pero ang kanyang headlight ay LED na. Meron din siyang bagong grab bar, no, mga tuds. Redesigned rear handle. Exclusive for S model S model only. So, ayun. So, ito din yung isa sa mga ikinatutuwa ko. Siyempre, nung nakaraan, na-vlog natin yung Mio Gear S na lumang modelo o yung version 1. Sabi ko sa vlog, sabi ko sana susunod na model, digital na, no, mga tudes. Tapos, napakaganda ng nilagay na digital, no, mga tudes. Kitang-kita naman. So, ito yung gusto ko din sa Yamaha, no, mga tudes. Hindi ba yung sa specific model, meron din talagang nakatalaga sa kanya or meron talaga siyang sariling design ng dashboard or ng LED display niya, no, mga tudes. Yun ang talagang gustong-gusto ko sa mga motor na Yamaha. Hindi siya yung katulad ng pare-parehas na lang. Magkakaibang motor pero pare-parehas ng dashboard. Yung, alam niyo yung ibig ko sabihin, no, mga tudes. So, eto, yan, ganda, no? Kitang-kita nyo, may oras, speedometer, fuel gauge, yung mga indicator, idling stop, check engine, no? Ganda, parang yung mga sa mga Aerox, no, mga tools ganyan yung itsura or yung datingan na kanyang dashboard. Inverted display pa, no, mga tools. So ano pa ba yung meron? So syempre meron siyang idling stop, hazard switch, pero exclusive lang siya sa S model, no, mga tools. Tapos meron na din siyang Y-Connect. It features parking location, motorcycle maintenance and condition, message and phone notification. Yon. Daming dami ng cheche bureche ng motor. Ganda. So eto mga dudes, so equipped na siya ng 125cc hybrid engine. So 2 valves, air-cooled, single overhead cam, fuel injected na mga dudes, no. So power niya 8.3 horsepower at 6,500 RPM. Yung torque niya naman ay 10.6 Newton meters at 4,500 RPM. No, mga dudes. 10.6, mas malakas siya kumpara sa mga dating modelo na 9 horsepower lang, 9.6 ganyan, 9.5. Isa pang magandang binago sa kanya, syempre, yung kanyang U-box. 18.6 liters na kanyang U-box, no, mga dudes, napakalaki niyan. Yung dati, parang basta meron lang, no, mga dudes. Yung ngayon, talagang nilagyan na talaga nila. Pero yung kanyang fuel tank ay nasa ilalim pa rin ng upuan, no, mga dudes. Pinalaki na din nila. Ginawa nilang 5.1 liters, no. Yung dati, 4.2 liters laang. So, pag-usapan naman natin kung bakit tinawag na hybrid yung motor, no, mga dudes. So, eto, base sa research natin, no, mga dudes, tama nga, hybrid, kasi pinapagana din siya ng battery or yung power or yung additional power. So, ang pagka-hybrid na itong motor na to, syempre, power assist, no? Malaking bagay siya or ginagamit talaga siya sa arangkada saka sa mga paahon, no, mga dudes. So, dahil nga, yun nga, na sinabi ko kanina na nasa 9 Newton meters of torque lang yung mga dating modelo na walang hybrid, eto, napapapalo na nila ng 10.3, 10.6 yung Newton meters. Or, in short, tumutulong yung battery para mapaikot yung magneto para mapalakas yung hatak ng motor.
sa arangkada, no, mga tudes. Kasi doon naman talaga lumalakas yung konsumo ng gasolina ng mga scooter sa arangkada, no, mga tudes. Kasi, syempre, ayan, pipiga ka, no, para, bago sumalida yan, napakadaming gasolina pa yung magagamit. Dito, kay sa bagong hybrid na technology ni Yamaha, tinutulungan ng battery, no, mga tudes. Tinutulungan ng battery na magbigay ng power gamit yung magneto or yung SMG, no, mga tudes. Yung SMG, syempre, yung silent starter ni Yamaha, yung tawag sa kanya, no. Ayun, yung technology na nakakabit dyan, yung idling stop, ayan, ito, yung hybrid, no, mga tudes. Napakagaling, no. Ang kaibahan lang sa dating modelo, syempre, may idling stop din naman yung dating modelo. Ang kaibahan lang nito, may module na nakasama to or may bukod na module to na nagdidikta sa magneto or sa battery na magbigay ng power papunta sa makina or yung assist power, no, mga tudes. So, in short, pag-aarangkada ka, automatic yung kanyang hybrid system ay gagana, no, mga tudes. Ang alam ko din, may mga power modes din to, no, mga tudes. So, ayun, may magtatanong, paano naman magcha-charge yung battery, no? Kasi nga, ginagamit ng pag-aarangkada, no? So, ang sagot dyan, syempre, kapag sumalida na yung motor, no, mga tudes, magkakarga na yan. Ang trabaho niya lang naman ay sa arangkada saka sa mga paahon, no, kapag nahihirapan yung motor or yung makina ng motor. Kapag stable na or nasa patag na, magcha-charge na ulit yan, no, mga tudes, yung battery. Hybrid nga, parang hybrid lang din yung talaga yung konsepto. Pero hindi mismong battery laang yung nagpapatakbo ng motor. Kumbaga, joint force sila, no, mga tudes, ng battery saka ng motor mismo, no, mga tudes. Yun ang aking pagkaintindi. Pag-usapan natin yan sa comment section, mga tudes. So, napakaganda ng technology na hybrid na ito, no, mga tudes. So, isa pang kapansin-pansin na pagbabago sa bagong Mio Gear Ultima 125S Hybrid ay ang kanyang 12-inch tubeless tires. So, sukat ng gulong niya 110/70 by 12s. Tapos ang rear wheel naman ay 110/70 by 12s din. So, ibig sabihin, ito, nagkakatalulaang sa sukat ng mags. Mas malapad yung nasa likod kumpara sa harap, no, mga tudes. Pero same size lang sila ng goma, no, na ginagamit, harap-likod. Tapos, ang maganda sa kanya, by 12s. So, feedback ko lang, no, mga tudes, kasi nga, nakagamit na din naman ako ng Mio Gravis. Same lang halos sila ng geometry, no, mga tudes. Parang ito, gamit yung makina, yung mags, kumbaga yung geometry ng Gravis, tapos iniba lang, ginawang Mio Gear S lang, no, mga tudes. Yun ang aking pagkaintindi. Pero, talagang nasiyahan ako sa performance ng Mio Gravis. Kaya masasabi kong maganda yung nito, maganda yung magiging ride nyo dito, no, mga tudes. Kahit na by 12s ang kanyang rims or yung kanyang mags, no, mga tudes. So, equipped na din siya ng power socket. Kaya lang, kailangan nyo ng charging adapter, no, mga tudes. Parang sa kotse yung style niya, no, mga tudes. Tapos, meron na din siya 2 large front pockets and grocery hooks. Then, syempre, may gulay board pa rin, no, mga tudes. So, ano pa ba? So, ito yung overall pormahan ng bagong Mio Gear S na hybrid. So, ando doon pa rin naman yung itsura niya, yung kakaibang headlight, yung mga curbs, no, mga tudes, nando doon pa rin. Kaya lang, ang kaibahan, medyo pinaliit yung kanyang mags, pero pinataba naman yung kanyang mga goma, no, mga tudes. Ando doon pa rin yung mataas na or yung sporty na, ang tawag dyan, na gulay board. Yung meron kayo, para sa sporty, Mio Sporty dati, na pwedeng itaas yung, pwede yung itaas yung pinakapaan nyo, no, mga tudes. So, ang pormahan niya kasi parang pang urban talaga, no, mga tudes. Ang ganda ng pormahan.